Kaibigan, hindi lahat ng pagkaing matataba ay masama. Di ba yung isip natin, basta mataba, fatty, masama. Merong mga pagkain na maraming good fats. So may good fats at bad fats. Tuturo natin yung mga good fats ngayon. Yan. Itong mga pagkain to, very fatty yan ha. Pero healthy naman para sa'yo. Yung sinasabi natin bad fats, alam nyo na to, yung mga pork chop, yung taba, sinigang na baboy o sa steak, yung mga taba, mamantika, yun ang medyo bad fats, di ba? Pero merong good fats eh. Ayon sa American Heart Association, dapat 10% lang ang saturated fat. Pero merong mga pagkain, may saturated fat na pwede naman. Tignan natin ha. 8 to. Number 1, mani. Ang mani, maraming taba. Okay? Marami siyang healthy fats. Bukod dito, marami siyang fiber, marami siyang magnesium, marami siyang protein, tsaka vitamin E. Yan. So, basta wag lang masyado maalat at wag lang maraming mantika, itong mga mani, very healthy po. Mga isang dakot sa isang araw, mga 1 ounce. Ganyan. So, itong healthy fats na protein, vitamins, and minerals, actually, okay lang naman yung nilagang mani. Wag lang masyado maalat. Nakakatulong sa sakit sa puso, sa diabetes. Meron nga malaking pag-aaral to, 373,000 people. Yung mahilig kumain ng mani, mas maganda ang timbang at mas hindi nagkakasakit sa puso. Healthy fats kasi. Parang ano siya gulay, di ba? Parang parang lahat nakasiksik yung vitamina dito eh. Sobra nakasiksik yung vitamins and minerals dyan sa mga mani. Yan, maraming benefits ang fat. Number 2 na very fatty food, avocado. Alam nyo, ang avocado, 80% fat siya. Ganyan siya karaming fat to. So, mas mataas pa nga yung fat niya sa mga karne, di ba? Bukod dito sa healthy fats, marami siyang potassium, 15%. Marami siyang antioxidant. Pero yung mahilig kumain ng avocado, hindi tumataas ang cholesterol, bumababa pa. Ayan 100 grams of avocado, 14 grams of fat siya, and 160 calories. Medyo nakakataba lang. Pero ang fats niya ito, monounsaturated fat, oleic acid, anti-cancer, antioxidant. Maganda sa mata, may lutein, maraming potassium, at pampaganda ng balat. Avocado. Fats niya, ang taas 14 grams. Pero good fat siya. Healthy dose of monounsaturated fat. Pampababa ng cholesterol. Mataas pa sa fiber. Ito, moisturizer sa balat. Yung mga gusto gumanda ang skin, di ba? Kailangan natin ng mga fatty acids yan Maganda ang avocado. Pampaganda rin yan. Huwag lang lagyan ng maraming condensed milk at asukal. Number 3, Pinoy na Pinoy, kesong puti. Okay, mahilig ba kayo sa kesong puti? May normal kesong puti, white cheese. Usually, Carabao milk ang ginagamit para gumawa ng kesong puti. Pero yung iba ginagamit goat milk or cow's milk. Mas nutritious ang Carabao milk. Okay? Actually, kahit marami siyang fats, hindi siya nakakataas ng cholesterol Marami siyang protina kasi gatas siya. Marami siyang calcium, di ba? Gatas para sa buto. Calcium, may iron, may phosphorus para sa buto. At marami pa makukuha mo dyan sa Carabao milk. Kesong puti. Yung normal na keso, questionable yung benefit, okay? Kasi maraming pag-aaral nagsasabi yung mga very commercial na nabibili lang natin na keso. Yung iba parang puro na lang asukal at hindi talaga tunay na keso. Pero tingnan nyo na lang yung nutritional value. Okay? Basta yung tunay na keso, good quality, tignan nyo yung nutritional value. Dapat mataas siya kasi gawa siya sa gatas Yung magandang keso, mataas dapat sa calcium. Mataas sa vitamin B12, phosphorus, selenium, at iba pang nutrients. Mataas din siya dapat sa protina. 6 grams of protein dapat. So, yung tunay na keso, tingnan nyo lang yung nutritional value. Pag mataas ang mga vitamins and minerals niya, okay yung kesong yun.
Pero yung commercially available na mumurahin na ano lang, ingat po tayo. Baka kasi hindi rin ganun ka-healthy. Health benefits of cheese, sabi ko parang taas siya sa calcium and phosphorus, ayan, bone strength, muscle, bawas diabetes, maganda sa tiyan. Number 4 na mataba, na high-fat food, egg yolk, tsaka egg. Okay, ang itlog very healthy, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo. Pero syempre, yung pula ng itlog pinag-iingat natin. Ang recommended naman kung meron kang sakit sa puso, siguro at most 1 egg in a day. Yun lang. Sa isang linggo, baka araw-araw isa o sa isang linggo, 5 itlog lang sa isang linggo. Huwag naman araw-araw 2 ng 2. Kung gusto niyo maraming itlog, 2 itlog in a day, pwede egg white lang. Huwag masyado yung egg yolk. Pero actually, yung egg yolk, pabago-bago yung pag-aaral. Lately, pati yung cholesterol ng egg yolk, baka hindi naman ganun kasama eh. Pero hinay-hinay pa rin tayo. Ang maganda sa itlog, mataas siya sa choline. Ito, bihira ang pagkain na may choline. Ayan, 90% ng tao kulang sa choline. Ang isang itlog may 27% ng choline. Napakaganda. Pampapayat pa siya. Mataas sa protina, parang complete food siya eh. Vitamin D, dog. Ito, vitamin D. Bihira may vitamin D. Bihira ang may choline na pagkain. Itong itlog, meron yan. Kaya ang choline, maganda yan sa nerves, sa utak natin. Tingnan nyo yung benefits ng egg. Ang tataas ng mga component niya. Vitamin A, 17%. Ang taas niya dito, tingnan nyo, molybdenum, 37%, phosphorus, 15%, selenium, 55%, choline niya, ang taas, 53%. May omega-3 pa siya. Tapos meron pa siyang vitamin B12, B9, B7, B6. Marami siya talaga. Siksik sa protina at vitamina ito. Kaya kung talagang mahirap lang, itlog na lang. Kung takot tayo sa sakit sa puso, yung egg yolk, medyo 1 a day or a little less. Number 5 na matabang pagkain na healthy, taba ng isda, taba ng bangus, pwede po yan. Omega-3 fatty acids yan eh, di ba? Omega-3, maganda sa puso, maganda sa tibok ng puso, maganda sa utak, less heart disease. Maganda rin sa cholesterol and triglyceride. Pwede kumain ng 2 to 3 servings of fish, okay? Tuna, salmon, mackerel, bangus, okay lang yan. Tamban, fatty fish. Kung walang mabiling isda, actually pwede na rin yung dilata. Okay? Doon lang sa area na wala na mabili na isda. So, merong mga salmon, mahal to, pero very healthy siya. Mataas yung fat siya, 5.4 grams. Pero omega-3 fat siya. Magandang fat siya. Sardinas, pwede naman, wag lang masyado marami. Baka yung iba mataas uric acid. Pwede rin naman. May iba lang pag dilata masyado maalat. Pero otherwise, okay na rin yung sardinas kasi mataas sa vitamin B12, D, and calcium. Tuna, tuna in oil, pwede na rin. Mataas din yung fat content niya, 1.4 grams omega-3 fatty acids. Protein and vitamin B. Wag lang araw-arawin. Mga 3 times in a week, pwede na. Number 6 out of 8 na fatty foods, dark chocolate. Okay, ito mataba talaga to. 65% ng calories niya galing sa taba. Okay, pero yung fats niya, good fats naman siya. May antioxidant, resveratrol. Sabi nga, pampabata itong resveratrol. Tapos pipiliin natin dark chocolate. Yung dark chocolate kasi 70% cocoa, hindi siya matamis. Gaano karaming chocolate? Isang maliit lang na slice. Mga 30 grams, ganun lang. Siguro kung ganito hanggang 3 or 4 lang. Tofu, okay? Tokwa, high protein. May fat siya, monounsaturated fat, polyunsaturated fat, ang tofu at 10% calcium. 11 grams of protein, napakaganda, tokwa. Diba? Ito yung vegetarian, veggie meat eh. Ako may ligaw sa tokwa. Ayan. Cholesterol free, low sodium, high protein, high fat, pero good fat naman siya. Kaya maraming benefits ng tofu, pampapayat, at iba pa. Yan, marami siya, pambaba ng cholesterol. Last, extra virgin olive oil. Okay, maraming oil, pwede rin naman
gumamit ng ibang oil, coconut oil, ibang oil, pero mas konti lang. Wag din masyadong prito. Pero kung gusto gumamit talaga ng oil na marami-rami sa salad, sa luto, ang olive oil, marami na pag-aaral ng olive oil na mas healthy siya Ano. Blood sugar, weight management, heart health, good fats. Mataas ang fats niya, pero kung olive oil ang mas gagamitin kumpara sa butter, margarine, mayonnaise, at full cream milk, mas maganda yung olive oil. Nakakabawas ng sakit sa puso. So yan, anti-inflammatory, antibacterial olive oil prevents heart disease. Maganda rin sa blood pressure. So itong mga healthy fats na tinuturo ko, nakakabusog, maganda sa blood sugar, maganda sa cholesterol, maganda sa ating katawan. So hindi lahat ng taba masama. Itong mga taba nito, fats pa rin siya Maganda yan sa ating katawan. God bless po.